Gusto niyo bang magiging healthy ang inyong katawan o inyong kalusugan? So narito may magandang balita ako sa inyo. Tara, sabayan niyo ako. Hello, welcome back. Magandang umaga, welcome back sa aking channel. So, bago bago ko ihatid sa inyo ang magandang balita tungkol sa inyong kalusugan, paki-subscribe naman ako guys, pa-subscribe and then pa-comment ako sa comment section sa gustong mag-request tungkol sa kaalamang pangkalusugan. So, narito guys, may ihatid ako sa inyo na health tips o kalawang pangkalusugan na evergreen content na tungkol malaking tulong ito para sa atin na lalo na yung may mga maintenance, umiinom ng mga gamot. So narito, walang epekto sa kidneys mo kahit madami kang iniinom na gamot basta sabayan mo nito. Hindi mapupuruhan ang kidneys mo kahit marami kang gamot na ininom basta't ganito. Uminom ng sapat na tubig sa tamang oras. Uminom ng tubig 30 to 60 minutes bago at 1 to 2 oras pagkatapos uminom ng gamot. Tinutulungan itong i-dilute at mailabas ang gamot na sa ihi, hindi naiipon sa bato. So pangalawa, hindi pinagsabay-sabay ang gamot kung hindi kailangan. So kailangan pala, halimbawa sa isang araw, 8 ang iniinom nyo. So, dapat, kung dalawa sa bawat so dapat isa o dalawa, yung iba naman isa, makalipas ng ilang oras bago ito inumin. Sundin ang oras na nireresita. Ang sabay-sabay na gamot ay mas mabigat sa kidneys. So, dapat pala, kung sabay-sabay na pag-inom, so kung ano yung payo ng doktor sa inyo, yun ang sundin nyo. Kasi, mas nakakalala at nakakasira ng ating kidneys. Number 3, hindi umiinom ng gamot kapag dehydrated o gutom, maliban kung pinayagan. May gamot naman 'di ba na before mag-breakfast, may gamot na iniinom na before mag-breakfast. 'Yun at kung ito ay pinapayo sa doktor. So mas mataas ang risk ng kidney irritation kapag kulang sa tubig ang katawan. So, dapat talaga, pasensya na, kung tayo umiinom ng tubig, umiinom ng gamot, so dapat talaga, lagi tayong uminom ng tubig para hindi delikado. Pang-apat, iniiwasan ang alak at soft drinks habang may maintenance. So, dapat talaga, wag na lang uminom ng mga alak o soft drinks kapag may mga maintenance kasi mas lalo itong lalala at hindi iepekto ang gamot na inyong iniinom, no? Pinapabigat nito ang trabaho ng kidneys at atay kapag umiinom ka ng alak at soft drinks na may iniinom kang mga gamot na may mga maintenance ka. Okay? Lalo na siguro, katulad ng high blood, diba? Lalo na sa high blood, araw-araw may iniinom tapos umiinom ka ng alak at soft drinks, mas lalala yan at hindi mag-i-effect. Pang-5, nagpapahinga at hindi pinipilit ang katawan. So, dapat ma-rest natin katawan natin, magpahinga, huwag magpagod at huwag pilitin kung masama ang pakiramdam. Mas mabagal mag-detox ang kidneys kapag puyat at pagod. So dapat pala huwag magpuyat at magpagod para yung gamot na iniinom natin ay effective at madaling mag-detox, ano? So mahirap pala magpuyat at pagod kapag may mga maintenance ka na, kapag may mga gamot na iniinom. So, yun lang guys. So, bago yan, matapos pa-subscribe naman ang aking channel. And then, pa-comment sa gusto mag-request tungkol sa gusto nilang malalaman tungkol sa kanilang kalusugan. So, salamat sa pagpakinig at manood. Pa-subscribe and then pa-pindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago akong upload. So, thank you for watching. Bye-bye!